Hi mga kaibigan, narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring Karmelita. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating mga pagninilay at pagbibigay puri at pasalamat sa kabutihang ating natanggap sa ating Panginoon. Gaya ng sinasabi ko palagi, sa ating mga karanasan, anuman ang ating estado, saan man tayo mismo ay makapagbigay ng patotoo na ang Panginoon ay napakabuti sa atin. Sa likod ng ating kahinaan, sa likod ng ating mga pagkukulang. Amen? Maraming salamat din sa inyong pakikiisa, sa layunin na maipaabot ang pagninilay na ito sa bawat isa sa inyong mga kaibigan. Maraming salamat sa social media. Alam nyo, pag gamitin lang natin ng mabuti ang ating mga cellphone, marami tayong matutunan. Malayo man ako, ngunit malapit din sa pamamagitan ng inyong patuloy na pakikinig. Ako, kahit bumabasa lang ako ng inyong mga mensahe, ako na may natutuwa na kahit paano sa napakarami kong iniisip na mga schedule, nakapaghanap din ako ng panahon upang makapagbigay ng kaunting pagninilay. Kayo ang aking inspirasyon, kayo ang dahilan na talagang gumagawa ako ng paraan na makapag-vlog ng mga pagninilay dahil alam ko, hinihintay nyo, alam ko marami ang nakikinig, alam ko marami rin ang na-inspired at talagang sumusubaybay sa mga pagninilay na ito. Ngayon ay araw ng Sabado na tayo. Nasa ika-20 araw sa buwan ng Enero. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating mga pagninilay at ang ating ebanghelyo sa araw na ito ay ibabahagi sa atin ni San Marcos, Kapitulo 3, versikulo 20 hanggang 21. Dito sa ating ebanghelyo na napakaikli, isang bersikulo, nang dumating si Jesus sa bahay ng isang kanyang mga alagad, maraming mga tao ang nandoon. At kung titingnan natin, dahil sa napakarami, may mga bagay na parang imposibleng gawin, gaya lang ng kumain. No? Alam nyo, pag maraming tao, minsan hindi ka makapagpahinga, kahit lang sa pagtawid mo, mahirap, no? Baka magkagulo, no? Lalong-lalo na si Jesus, na talagang dinudumog siya ng maraming tao. Kaya, nang malaman ng mga kakilala niya na parang aalis na naman si Jesus, sabi nila, wala siya sa kanyang pag-iisip. No? Alam nyo, sa buhay ni Jesus, maraming mga nangyayari at maraming mga hindi gusto rin sa kanyang pamamaraan. Sa gayong panahon, pag may isang tao na gumawa ng mabuti, na parang masabi natin na kakaiba siya sa lahat, ang sasabihin is wala siya sa kanyang pag-iisip. Alam nyo ako, no, minsan, kung titingnan natin, no, halimbawa lang, ako sa aking karanasan, maikli lang, no, sa maikling panahon, no, nagturo din ako, 4 na taon, nag-aral ako ng mga kakailanganin upang magkaroon ako ng kasiguruhan sa pagtuturo. Pagkatapos ng 4 na taon, umalis ako sa aking trabaho at pumasok ako ng seminaryo. Minsan, sabihin ng iba na wala rin ako sa aking pag-iisip. No? Pero may mas matindi pa yung iba. No? May mga kilala akong naging pari din na bago sila naging pari, doktor sila. No? Doctor of Medicine by profession. Nag-practice din sila ng kanilang pagka-doktor sa loob ng 5 taon, 6 na taon. At iniwan din nila yung profesyon pansamantala. Nag-aaral ng teolohiya, nagpari. At ngayong pari na sila, full-time sila na pari. At nakakatuwa dahil pag ma-assign sila sa parokya, mayroong clinic sa kanilang parokya, nagbibigay sila ng payo, no? Medical advice, nagre-resita, nagbibigay ng gamot na nakakatuwa. At kung titingnan mo, sabi niya, marami rin nagsabi na
nasiraan din siya ng ulo, no? Wala din siya sa kanyang pag-iisip. May mga kakilala din ako gaya sa aming kongregasyon bilang Carmelita. May mga kasama akong pari ng mga licensed pharmacist, licensed physical therapist, licensed registered nurse, mayroong certified public accountant, mayroong mga licensed professional teachers, may mga doktor sa iba't ibang fields. Iniwan, pumasok, nagpari. No? Kaya minsan sabihin nila, bakit hindi ka nag-asawa? May mga joke na sinasabi. Nagmahal ako, nasaktan, nagpari. So, kung titingnan, parang hindi naman siguro sa ganon. Ang pagpapari ay isang bukasyon. At kung para sa iba ay nasiraan kami ng pag-iisip, wala kami sa tamang pag-iisip, siguro hindi lang nila naunawaan yung totoong pangyayari. Ito yung realidad na kailangan nating tanggapin. Hindi lubos maisip ng iba na napaka-establish ng trabaho, iniwan. May kilala din akong chemist, no? At napakaganda ng trabaho, iniwan din. Yan yung kapangyarihan ng pagtawag, yan yung kapangyarihan ng pagsunod kay Kristo. Ang paggawa ng kabutihan sa nakakarami na hindi sanay sa paggawa ng kabutihan, itong taong ito ay wala sa kanyang pag-iisip. Mga kapatid, anuman ang sabihin ng iba sa ngalan ng katotohanan, sa ngalan ni Kristo, sa ngalan ng kabutihan, sana may panindigan tayo. Amen? Sa ating panalangin, Panginoong Hesus, turuan mo kaming magkaroon ng panindigan na maging tapat, na maipahayag at maging saksi ng iyong paghahari. Amen.